Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic. Ayan tungkol dito kay Tarlaso, isa siyang OFW na galing Japan na nagwala dahil sa basura at para magkaroon ng content at ma-monetize ang kanyang FB page. Pero sa kalaunan mga ka-plastic ay bad news para sa kanya yan mga ka-plastic ha. Na-demonetize ang kanyang content mga ka-plastic. Nakalagay po dito, unlock content monetization. So you will be able to earn from the eligible content, reach 300 in in stream views, 5,000 demand o Facebook policies. So anong nangyari? Naban po ang kanyang Facebook page na nagngangalang Tarlaso mga ka-plastic. So sa kadahilanan na inappropriate behavior in Japan, na kung saan nagkaroon ng konting komosyon dahil sa kanyang ginawa sa ibang bansa. FB lang ang naban, dapat pati na din sa Japan. Baga, sabi naman ni JP Esmeralda, squatter kasi. At sabi naman ni Arcak, Christian o Wangko, wag mo kasing gawing Pinas ang Japan. So marami nagsasabi na ang ugali ni Tarmars mga ka-plastic ay dinala niya ang ugaling Pilipino sa Japan mga ka-plastic. So ano nga ba ang naging dahilan? At ano ang naging sanhi ng kanyang pagkaban ng Facebook page? Marami ang nagsasabing isa siyang irresponsableng tao. So, panoorin natin ang bawat side ng ito. Medyo mahaba-haba rin to Panoorin natin ang mahabang side na ito. Pero bago ang lahat, lumang iba mga ka-plastic, ito po yung post ng isang concerned citizen na nakausap din ng kapwa Pinay na nagmamarakolyo doon sa Japan. Sabi, Pinay na naka-red versus Pinay na naka-black. Isang mahinahon at isang palasigaw. Ang pagtatapon ng battle o pet battle ay tinatanggalan ng plastic at takip. Hanggat maaari nga, hugasan pa yung loob ng pet battle. Yun ang naka-black. Matagal na daw po sa Japan, kaya alam na daw niya ang rules ng Japan. Kaya pasigaw-sigaw na lang makipag-usap. So ito po yun mga ka-plastic. So nagsalita po yung isang kapwa Pilipina na kapitbahay niyang OFW na nakasagutan ng tarantadong vlogger na OFW na yan. Ito po ang kanyang mensahe. Marami pong salamat sa inyo. Ako nga pala po yung babaeng naka-red na damit. Napapahiya niya sa publiko. Hindi ko po siya pinatulan dahil sarado ang isip niya sa pagpapaliwanag namin. Humingi po kami ng help sa akin ng matandang Hapon at yung babae na Hapon para po ipaintindi sa kanya ng tama about sa basura. Ngunit hindi siya tumatanggap ng pagkakamali. Gusto niya ang nanggulo. At minura niya yung matanda na 81 years old. Ay grabe. Nakakahiya na po kaya tinalikuran ko na siya. So yun. Nakakahiya nga naman. Minura mo pa yung mismong native na tao na galing Japan. At pinapangaralan lang siya about sa basura dahil mali ang kanyang pagpapatapon. Ang kagandahan kasi sa Japan mga ka-plastic ay talagang maayos sila pagdating sa mga pagtatapon ng basura. Napaka nila,
napaka-disiplinadong tao. Di kagaya dito sa Pilipinas na mamayang gabi, mga bandang alas 9 ng gabi, kung saan ay walang nakakakitang kapitbahay, ay ilalabog nila o itatapon nila yung basurahan na punong-puno ng dumi ng hayop, dumi ng sanggol nila, dumi ng mga kanilang mga gamit, and then mga after a few minutes kakainin naman ng asong pagalagala at lalaboritin yung kalat na ibinato ng kapitbahay mo sa kalsada. Ganon ang ugali ng mga Pilipino, mga kaplastik. Kumbaga itong kultura o toxic culture ng mga Pilipino ay dinadala dito sa Japan. So panoorin po natin, wag na natin patagalin. Medyo mahaba itong post ng isang concerned citizen na kapwa OFW, mga kaplastik, na pinapangaralan niya itong kupal na to na vlogger ko no. Panoorin natin to. Malayo pa lang, dinig na yung boses niya, no? Talagang kawawa. Nakakahiya maging Pilipino, mga kaplastik, kung ganito ang mga kasama mo. どうした Ano daw yon? Ang sabi kasi niya, Oh. Pilipino ka? Oo. Ang sabi kasi niya, Oo. nandito na, bumaba siya sa Oo. bumaba siya sa Kuruma. Oo. Bawal daw dito magtapon, kailangan doon daw magagaling. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi aayusin ko. Ay, hindi. Ate. Aayusin ko. Kasi iaayusin mo naman yan, be. Hindi, oo nga. Anong munday dyan? Dito lang talagang urusay. Hindi,それね、その前から、 Mm. この回手が、うんね、こう本当に飽きないの。 Shaksho ne, yun de? Shaksho ne, Hindi. yote? ね、そうじゃなくて、そうじゃなくて、それが守るの。 Mamuro kido, mamuro, Oh, kuno chan- rules wa, yada no. Ay, Yada no. daから Yada no. Kuno buray dake ちょっと待っててね、ちょっと Kuno 待って。 buray dake munday 違う違う、ちょっと待ってて、聞いてね、聞いて。これね、おかここ、しいだよ。違う違う、おかしくない。 ha, explanation ng あ Pilipina ha. あ、ちょっと待ってね。 Ganito, ha, marami tayong basura dito. ああ、ちょっと待ってね。うん聞いて聞いて。 Mm. この、なんでか、ここ入れるの、ゴミ。 Mm. ここ余ってるなら、 Mm. カラスが取っちゃったの。 So yo imede そう watashi yunita ne sake. そう、そんで、 Sinpai sinai de watashi moko irero dakara. Watashi chanto me nanin bori nihon ano sondero no kumai kunero. じゃあちょっと待っててね、この色しわない Dami で。 tayo. Hindi, Dami hindi. tayo. Hindi, parang hindi tayo mamaano sa kanila. Hindi yun, mukhang kinay no. Ichigaw. Sariga mo chanto Chigaw. irero kara moko. 違う違う違 Chanto う。 wakatiro dakara don na. わかるけど、ang ibig niyang sabihin lang, そのゴミが、 Mm. カラス取った時も、そこま Dakara でぐちゃぐちゃ yutita no chanto moko irero kara. Doko ga munday no? kaya nga、問題ないけど、 Doko ga munday こ no? れが問題はこれね、うんこれに書いた Kinay か da yo ら、 sore wa. 関係ある。だから Chanto kara kochi kara mita no dona watashi yatita no. Hindi janayo. Hindi janayo. 違う違う違う janayo. マリー Doko ga mali. hindi parang hindi tayo maano Hindi sa nga be. Isa akong kaigo. Alam ko kung paanong proseso. kaigo o kung sa kaigo ka alam na Ala, natin ayaw kong... Ne. Sugoy ti kanay da yo mo ko gaidan. Watashi soji yatiro da yo. saan ka ba nakatira Diyan. sa banda dyan 2, 3, 4 Kahit saan dyan. Ako ang nagsoji dyan. nanin buri Nani ka na, watashi nani mo mongko yuwanay da yo. hindi nanin Watashi ti kanay hito janay da yo. hindi nanin buri ka na ba dito Nanin buri hajime ano lang ako, cycling lang ako dito. o ako mas matagal sa'yo kaya alam Pero, ko alam ko, pero kung ano yung rules nyo, ginagawa ko, inaayos o ko yun be. naman pala inaaso Duko gamunday na no. hindi naman niya No, sinasabing no, munday. no, no, Hindi niya no. sinasabing munday na Asanto ganyan. aso ko dati. Di mo atashi yutita ne, chanto kire suro kara. Ah, Duko gamunday na no. Onaji no. Kuko da yo. Grabe, no? Ko si Masa no. So da yo, Tigas na dai buka. ko da yo. Duko gamunday aro no. Pasensya na kasi parang hindi na tayo madami. Hindi be, Pilipina ka, wag kang mong ipagpilit yung ano na yan, muurusay da yo. Pilipina nga, yun na nga tayo. Oh, kaya nga, kung hindi ako nagkalat, naglilinis ako dyan. Chanto, yatiro no, san chanto soji si Masa no. あこっちから次オープンして Dana yo, koko da yo. あ違うこの次 Shogi wa iranai. Watashi jibun de yaru no.
Dochi de mo. Mali naman. Pag hindi, ibig sabihin. Tama ni Moko. Tama ni Kochi. De mo chanto yaro no. Dakara. Ha? Kondo wa, koko. Ira na yo. Jibon wa jibon de. Hindi. Ako nahihiya para sa kanya, no? Philippine Jin nanda Dakara. Philippine jan kido de mo chanto Moko kara irita no. Kondo wa. Kondo. Kanki nai no.違うよ。関係ある。kondoね。なんで違う。今度はここで行って。ここはここで行って。いらないよ。それそれいらないよ。ちゃんと私ゴミやってる？ちゃんとビデオやろうから。あんた次こっちから。だから今度はdito na lang daw もし susunod. 思いなったらできないのもこう私の肩がダメなの。違う。それ軽いよ。どういう方をダメなのこれ。あなたは元気だから。あなたは元気だから。元気じゃなく元気じゃない。てポイントがね今度はここなんだっこれがね、見て。せろあげろのシティホール行きますだから。あじゃあいいね。見せろあげろのこのビデオ。オッケーオッケー。このビデオ見せろあげろの。心配しないで。バカタイリモコが相談する。モコが市役所が相談します。いいんじゃない？綺麗にやれば。相談するのこのぐらいうるさいよここ。hindi naman na私日本初めてじゃないよ。ここなんかじゃあここのルール？じゃあここここのロール関係ない。ここのロールは関係ないの。だからここ入れて。一番大事はきれいするの入れるの。綺麗する。だからここ綺麗にして。オッケー。ねねえ。オッケー。ここ次。何回言ってるなのね。私初めて聞いた。初めて聞いた聞こえないさっきから話しましたの。聞こえないだから聞いた。なあ。Grabe. Hindi, kasi baka ano, sa susunod na lang daw, dito na lang daw tayo magpano, pag na lang daw dito. Ang kinayo doon na yaro no. Di ba? Gomi wa gomi. Ah, sige. Kiresuro wa chanto. Ah, Ako nahihiya sa kanya. hindi yan. Chanto yo siya. Palagay ko, improper ano lang to disposal ng kanyang basurahan ang dahilan kung bakit siya sinawata ng kapitbahay nilang Hapon na mas nakakaalam ng pulisiya kaysa sa kanya. Tsaka hindi naman pinagbabasehan dito kung matagal ka na sa Japan o maalam mo pala matagal ka pala sa Japan mga kaplastik Pero ang problema dito, to the point na kung matagal ka na pala dyan, na citizenship dyan, alam mo na dapat kung ano yung ginagawa mo. Hindi para magkalat ka at bigyan mo ng pahihiyan ng sarili mo. And then yung pamilya mo sa Pilipinas, baka napapakamot ulo na lang po. Dahil kapwa Pilipino mo, pinagsasabihan ka na rin, hindi ka rin nagpapatinag. Dahil ang pinapairal mo, yung pride mo na kung ano yung ugali mo sa squatter sa Pilipinas ay dinadala mo rin dito sa Japan, mga kaplastik. So nakakahiya. Maging yung dalawang Japanese na native na nakatira dyan mismo na since birth dyan sila pinanganak ay nagkakaroon na ng frustration sa'yo. Dahil yung disiplina nila binabasag mo nang dahil lang sa pride mo. Nakakahiya ka. So, wag yung video wa sudan sa royo. Hindi, wag kang mag-ano sa kanila, kumampi ka. Hindi. Kasi nga dapat Hindi nga ako nagmumungko chanto soje dayo mo kumade, stop made. Hindi nga ako ibig niya sa Ohio. Ibig kasi sabihin ko kung hindi Kunin mo naman. sogoy o kuno Ano ito. ba sinabi sa'yo? Hindi ko naman. Bakit? Alam mo naman, di ba? Isusudan ko yan. Hindi, naririnig dito, be, nakabidyo ka. Oh, Alam ko, nakabidyo ka rin. Alam ko naman hindi ako natatakot sa video mo. Ang sinasabi ko Oh. siyempre kapwa Pilipino. Hindi, Kaya nga kang sinasabi ko kinayon lang kapwa Pilipino, kang kinayon ni Honjin, di mo kang kinay dayo. Hindi. Tinan mo lahat naman Ichibang, kasi. kang kinay no, Lahat ichibang yan. daijin wa, ichibang Hindi. daijin wa, ni asoko no, oko no, irita no, atashi. それ前か Doko らだ ga monday ね。 na no? パパ入れるね。どこが問題なの一番もこ入れただからどこが問題のここでもやるの問題ないでしょうね Ano ba sinabi talaga sa inyo? Hindi ko kasi narinig naman yung actual niya. ちゃんときれいしましたここちゃんときれいしましたからどこが問題そのゴミ Ayan.
Grabe guys, huwag akong hindi kang ina talaga. Ay, dayo mo ko nero urusay kung tene mo. Mita jag santo mo ko. Suru wa dami. Kire minao suru kara. Gaidan mo watashi chanto soji si masta da yo. Sugoi ti kana yo. Di mo watashi wa monko yo wanai no. 奥まで入れればね。そうだよ。ねえ。Hayaan mo na siya. あとね、頭があそこね、頭しかけないの。バカ。 Hayaan mo na, Diyos ko. Mga ano sila, naiinitan sila ngayon. Hayaan mo na yan. ね、私はね、なるべくね、そう向こちゃんとよここに入心れる配しないでちゃんとあそこ入れろから。 Hayaan mo mga で、ここも見直すのからキリします。んあららららら、お前うるさいこの野郎。とね、私文句何も言わないよ。ガイダンはすごいってかないだよ。掃除しましたの。すっごい本当に。文句言わない関係ないから。自分の気持ちはちゃんとやって。やらないと関係ない。そうそう、奥までね、ななるべく入れてね。とね、手前だとからしがさ、やるから。 Baka akala kasi ibang lahi ng mga ano. Ayaw mo. hindi, kanina sobrang Nung- ano ka, nung- pinagkakampihan mo. Huwag ka nga Hindi. maging plastic, be. Hindi ako plastic. Ba't ano kaninang ginawa mo? Kasi doon, pinagpipilitan mo. Ang Kasi ano, pinapaliwala ko hindi. sa'yo kasi dati na namin ginagawa yan. Kaya nga, ang sabi ko, ikiri ko naman nilagay doon. Hindi Anong ako problema naman at ako magiging ginawa mong plastic. Bakit naman ako magiging Kumampi ka plastic? doon, Hindi sa kinakampi. kitang-kita dito sa... Sinasabi yung tama lang. Sinasabi ko yung dati kong yung Kaya ginagawa nga, ko. pero pinagpilitan mo talaga na bawal dyan, bawal. Kaya nga meron nito. Ayan o, kaya meron yan. Kaya kasi nga, nga kasi aangat niya yan. Kasi nga, kantan akong magaganon doon. Sige, bahala Alam ka ng sa City buhay Hall, mo. may ano ako sa kata. Sige. Hindi nyo naintindihan sinasabi ko, putang ina, nagbilad na ako sa araw niya. Hayaan mo. Hindi ko naman sinasabi na plastic ako. Sinasabi ko sa iyo Hindi, yung kumampi ka totoo. doon eh. Obvious dito sa ano eh. Paano naman ako kakampi? Sinasabi ko Obvious lang na sa iyo doon pinapaliwanag. Kaya parang hindi Yun naman nga tayo. ang paliwanag mo, Para pero hindi ayoko tayo- nga. Sige. Tapos na sana. Sige, tapos. Kung ayaw mo dyan ka Pagpakihan mo yung magtapon. ano, hindi yun sa ilang ano na ako dito taon. Zoto akong hirap sa Kaya, sundero dayo. kaya ko nga tinatanong sa'yo kasi Hindi. nakaka ko hindi mo alam. Kaya Pinagpipilitan mo nga. pinapaliwanag Ang ko. sabi ko, Bahala huwag ka kang magkausap kumampi sa sarili mo. Bahala ka. Sige kasi yun ang pinagpipilitan mo. Matalino ka. Bahala ka. Bahala ka sa gawin mo. Buti nga lang, sinasabi ko lang sa'yo. Hindi kita papatulan. So dito na nagtapos yung kanilang alitan, mga kaplastik. Sobrang nakakahiya na parang nila pinapalabas pa dyan na siya ay pinagkakaisahan ng Hapon tsaka ng kapwa Pilipino. Kung alam naman niya sa sarili niya na mayroong mali doon sa ginawa niya, mahirap bang i-figure out yun? Tandaan mo, ikaw ay dayo lamang sa Japan. Anytime na kapag sila'y nagsampa ng kaso sa'yo dyan, pwede ka nilang ipa-deport at maban ka dyan sa lugar na yan. Kung tutusin, napakaswerte mong nilalang. Pero ito, pakinggan natin yung side nitong vlogger na to na si Tarmar na kupal, mga kaplastik. Pakinggan natin kung ano yung mga opinion niya bago tayo magtungo dun sa kapwa Pinay niya na pinagsasabihan siya. So panoorin natin to. So, magandang gabi. Magpapaliwanag ako sa lahat ng mga taong nagagalit sa akin. Sana, wag nyo naman akong husgahan. Kasi ang nakikita nyo, naintindihan ko naman yun kasi yun ang video ko. Yun kasi yung pinost kong video. Pero kung alam nyo lang, yung ginagawa nila sa akin, 3 sila, pinagtulungan nila talaga ako. Talagang yung namamahala dito na matanda na lalaki, sigaw ng sigaw yun. Kasi nung una din naming punta dito, nung una naming lipat dito, nung naghikoshi kami, may kaalitan din yan siya, nakapwa din niya Hapon. Dito lang din nakatira yon, pinagbintangan din niya tungkol doon sa basura. Kaya sobrang tapang din talaga nung matanda. Naintindihan ko siya kung bakit siya matapang dahil nga siya nga ang nangangalaga. Pero dahil ako ay nakiusap naman sa kanya na
Pasensya na, sabi kong ganon. Sa harapan ko idaan ang basura ko. Ilalagay ko naman doon sa pinakasulok. Sigaw talaga siya ng sigaw sa akin. Hindi siya nakikinig sa sinasabi ko kasi ang rules nga daw talaga. Kailangan daw talaga kung magtapon man doon manggagaling sa likod. Bubuhatin mo yung yung takip na net. Sabi ko, naintindihan ko, minsan dyan ako naman talaga nagtatapon. Kaso ngayon, sobrang masakit yung balikat ko. Mataas kasi yon. Kaya dito ko sa harapan. Pero ang gagawin ko, ilalagay ko doon sa pinakasulok, doon sa isagad ko talaga na hindi maano dito sa bungad. Nagalit talaga siya, kaya sinabayan ko na din yung galit niya. Ako, meron din akong stress. Nagpapaano ako sa hospital, nagpapacheck up ako. Tapos lalong lumala yung stress ko doon sa kanya. Mabuti na nga lang, merong mga Facebook, anong tawag dito, mag-reels, kaya medyo gumaan-gaan ang pakiramdam ko nang dahil lang sa ganon, kumbaga nakakatulong sa akin. At hindi ko inaasahan yung pangyayaring ganon, yung sa basura. Yung Pilipina naman na nag-live din siya. Nung time na yun nang doon sa basura, nung nakita niya na ako, sabi ko, sige, i-video ko to kasi sasabihin ko to doon sa City Hall. Yun ang sinabi ko. Sa hindi ko pa yun pinost, pumunta na talaga din ako ng City Hall, nagsudan ako doon. Ang sinabi ko din, hindi ako nagsisinungaling kung ano yung aura ko doon, yung pinost kong video. Sabi ko, ang sama kasi ng matanda, sinisigaw-sigawan niya ako. Talagang hindi naman siya sa pakiusap ko na sana pagbigyan mo ako kasi nga masakit yung balikat ko. Alam ko yung role. Sinabi ko doon yan sa City Hall. So yung City Hall, ang sabi ng City Hall, yun talaga ay rules. Pero kung ganun man, kausapin ko daw yung matanda. Diba? Na ganon. Paano ko anuhin yung matanda? Galit nga, diba? At pinagtulungan pa nila ako ng 3. Tapos sisiraan mo pa yung mga tao dyan sa Japan. Pati yung kapwa Pilipina na OFW din. Siniraan mo na pinagkaisaan ka. Tandaan mo, kahit na magreklamo ka pa sa kanilang opisina, sa munisipyo man yan o sa palasyo o sa mismong Office of the President nila o Prime Minister, kapag rules nila ang masusunod, hindi ikaw. Diba? Bandang uli, siya rin ang hindi kinampihan ng munisipyo Dahil city ordinance nila yan So ano na lang mangyayari sa Japan kapag ikaw ang pinanigan? Di unfair naman yan sa mga kababayan nilang taga dun. Tapos ikaw dayuhan lang. Kailangan sila ang mag-adjust para sa'yo. Kapal naman ang mukha mo. Diba? Huwag naman ganun. Parang pinapakita mo sa Japan na bansa na nila na kung anong ugali ang mga Pilipino sa lugar natin. Na pinapairal mo yung pride mo, tsaka nakikipagtalo ka pa, alam mo naman mali ka naman. Diba? Wag naman kupal. Tamo, bandang uli, nasayang lang ang pagpunta mo sa munisipyo. Huwag kang lumabag sa rules ng kanilang ordinansa dahil yun naman talagang protocol Hindi valid reason yung masakit ang balikat mo. Di sana nakikisuyo ka na lang dun sa mga kasama mo na magtapon ng basura dun. Pero wala Parang yung pagiging balahura mong Pilipino na ginagawa mo rito sa Pilipinas ay dinadala mo na dun. So parang ikaw yung nagmimistulang virus sa Japan, mga ka-plastic. Nakakaawa ka. Maging yung kapwa Pilipino, napapakamot ulo ang nahihiya rin sa'yo dahil sa ginagawa mo. Yun talaga ay rules. Pero kung ganon man, kausapin ko daw yung matanda na ganon. Paano ko anuhin yung matanda? Galit nga, diba? At pinagtulungan pa nila ako ng 3 yun sila. Di namang galit ang sabi nung City Hall, hindi naman nakikipagsigawan. Hindi nila yung trabaho na magsita dito. Kaya pasensya na, sabing ganon nung sa City Hall na ikaw na lang ang makiusap at
alam ko naman yung rules dito talaga sa Japan na kung ano yung rules. O, sinusunod naman talaga natin yan. At yung kalat nga na basura, ang pinakamalupit pa nun ha, kasi nung kinuha na yung mga basura, nakita ko yung matanda na nagkalkal siya ng basura at alam kasi nung matanda kung saan nakalagay ang basura ko. Tinandaan niya yon. Kinuha nung matanda ang basura ko. Nung 14 ay tapunan. Hindi nadala yung basura ko kasi kinuha nung matanda. Maalamang tinago niya doon sa bahay niya. Tapos nung pagka 19, nakita ko yung basura nandoon nakalagay pa yun sa may parang box na ganun sa labasan, di ba? Yung parang kulungan ng mga basura nandoon sa pinakasulok at nakatakip. Kasi namalingki ako noon. Nung pagbalik ko, naka-roll na yung net, naka-roll na ang net. Ngayon, ang nangyari, ang basura nakalagay na doon sa labas. Nilabas siya. So, inano ng mga ng mga ibon ng uwak. Ang ginawa ko, siyempre, hindi ko inaakala na basura ko yon. Hindi ko inaakalang basura ko yon. Sabi ko, di tinawag ko yung kapitbahay ko na matanda. Mabait yung kapitbahay ko dito, yung katabi ko ng pinto. Sabi ko, parang may basura doon, nagkalat, kanino kaya yun? Tas bumaba siya. Sabi niya, yung basura mo, nilagay mo naman yun ng maayos, di ba? Kinuha naman yun. Sabi ko, oo, kinuha ko yun. Tas habang nagwawali, sabi ko, parang may gamot. Parang gamot ko to, sabi nung matanda. Ay, wag mong isipin kasi hindi lang din naman ikaw ang umiinom ng gamot. Hindi ka naman nakakasiguro. Pero may upos ng sigarilyo kasi may pumunta dito na naninigarilyo yon. Tapos sabi ko, ito yung sigarilyo na. Sabi ko, baka talaga siguro sa akin to. Sabi kong ganon. Pero nililigpit. Sabi nung matanda, di siyempre parang natulala ako noon. Sabi ko, bakit ganon? Hindi ko akalain na ganon yung matanda. Grabe siya, sabi kong ganun, kinuha pa talaga niya yung basura ko, hindi niya inisama doon sa magbabasurero, sabi kong ganun. Kasi wala na yun, kinuha na yun lahat wala na ako nakitang may basura doon, tapos biglang na ganun. Sabi ko, malamang nilagay niya to sa sa bahay niya. Sabi niya, wala naman tayong ebidensya kasi hindi naman natin nakikita. Sabi ko, oo nga, wala nga tayong ebidensya. At hindi ko rin nasabi sa matanda na nakita ko yung matanda doon, yung lalaki na nagkalkal-kalkal siya ng basura. Yun pala basura ko yun. Yun nga yung niligpit namin nung kapitbahay ko ditong matanda. Mabait yun. Sabi niya, hayaan mo na. May tao talagang hindi maganda ang ugali. Huwag mong isipin yun. Baka ikaw ay magkakasakit. Tapik siya ng tapik sa akin sa balikat ko. Sabi ko, pasensya ka na. Buti ka pa. Ang bait mo. Sabi kong ganon. Sabi niya, huwag mo nang intindihin yun. Kasi sabi ko, parang ang gara naman. Sabi ko pa naman, ang ganda palang tirahan dito, yung Danji. Sabi kong ganun, kasi tahimik yun pala. Bakit ganun? Sabi niya, wag ka nang mag-isip ng mag-isip. Sabi nung kapitbahay ko. Pinagtitripan na to. Kasi para bang nanlulumo ako na hindi ko inaakala na magiging ganun yung kuhanin niya yung basura ko. Tinandaan talaga niya. Hindi talaga niya isinama. Tapos pinahamak niya doon sa labas. Di ba, napakasakit. Kaya kayo, kung lahat ng mga Pilipinang may galit sa akin, pasensya na. Sana maintindihan nyo ako at alam ko na nagkakaisa kayo na ipa-deport ako. Wala namang problema doon kung ipa-deport nyo ako. Kung kalooban nyo yon, sige, go. Wala namang problema sa akin yan. Tatanggapin ko yan. Pero sana hindi ako nagiging masama doon. Narindi lang talaga ako kasi pinagtulungan talaga nila ako, pinagpipilitan nila yung may rules. Alam ko naman yung rules, tapos akala ko magsasabi yung Pilipina na hayaan mo kasi nga ngayon lang to kasi masakit yung balikat at naging maayos naman ang basura. Di ba sinabi naman niya yun, hayaan mo na yan, wag mo nang patulan. Pero ikaw naman, dun sa first video na in-upload mo, para bagang ikaw pa yung nagmamalaki. Ayaw mo magpatalo. Samantalang naabutan ka naman nila na hindi ka naman inaaway talaga. At wala namang sigawang naganap ikaw lang yung maigaw Bukod pa sa parang nagmumukha tuloy kang sinungaling dahil tingnan mo naman nung pinakita yung video. Wala namang nangyaring nagsigawan kayo ng Haponesa.
kayo ang nagsasagutan ng kapwa Pilipino. Kaya nga nagsumbong na yung Haponesa sa kapwa Pilipino na OFW din Yun ay dahil hindi ka na niya kayang i-reach Nagbabaka sakali sila na baka kapwa Pilipino ang sagot para magkaintindihan kayo at hindi na umabot sa puntong ganyan ka. Pero parang hindi rin not effective Nakakaawa ka sa totoo lang. Tapos okay lang sa'yo na mapadeport ka. Di mo alam kung gaano kahirap dito sa Pilipinas. Napakaganda na ng sitwasyon mo na dyan. Ikaw lang ang nagpapalala. Tapos uuwi ka pa dito. Anong mangyayari sa'yo dito? Wala na. Magiging isa ka ng ordinaryong Pilipinong squatter na lang. Ano ba ma-expect mong trabaho dito sa Pilipinas? Wala. Sa edad mong yan, may trabaho ka pa makukuha dito sa Pilipinas? Kung sa Japan nga lang, may pag-asa ka pa Tapos sinasayang mo lang nang dahil sa pride mo. O pagpalagay na natin may ginawang katarantaduhan yung Haponesa dyan. Pinagtripan ka, kinuha yung basura mo, tinago sa bahay niya, allegedly. Pero hindi natin masasabi kung talagang may ginawa siyang di maganda sa basurahan mo. Kung maganda, mag-install ka ng CCTV para na sa gayon, maglagay ka ng tanda. Napatunay na yung basura mo pinagtitripan ng kapitbahay mo. At the same time, mabigyan ng punishment yan sa kanilang munisipyo. At least may katwiran ka dun. Dahil ikaw, sumunod ka naman sa rules, pero inabot ka lang ng katamaran gawa ng sinasabi mo na masakit yung balikat mo. So napakaraming ways para maipatapon mo ng proper yung iyong basura nang hindi nakikipag-away. So wag na natin patagalin dito. Haba ng kanyang sinabi. So panoorin naman natin yung sa side ng isang kapwa Pilipina niya. Yung opinion naman niya. Panoorin natin to kung ano yung masasabi niya dito. Eto, panoorin natin. Good PM dito sa mga nakatira sa Japan. Meron kasi akong kukwento na nangyari kahapon ng Miyerkules ng umaga dito sa lugar namin. May isa Sa linggo na. ng toxic, no? Na akala niya, hindi porki kapwa Pilipina mo, pag mali ang ginagawa, abay ang gusto niya, kampihan siya. Which is mali. Ito kasi nangyari, nahuli siya nung hapon na lalaki on the act na yung pagtapon niya ng basura is which is hindi tama na inangat niya yung ilalim. No? Inangat niya yung ilalim. Kumbaga, ang mga tapunan ng basura kasi dito is nilalagyan talaga ng net. Rule talaga dito yan. Tapos, nung nasita siya at pinagbawalan, dahil may karatula yon na nakasulat na hindi nga dapat daw yon inaangat. Bakit? Kasi, yung net na yon, once na umapaw pababa, yung mga basura, kakalat at kakalat yon doon sa kalye. Pag pumalat sa kalye yon, at nadatnan yon ng pipick up ng truck ng basura, magagalit doon is yung nagpipick up ng mga basura, which is yung truck driver. No? Itong putang inang natin, kapwa Pinay na namin na nakapit bahay ko dito ngayon, minasama pa ako. Pinapaliwanag ko sa kanya ng maayos, pero hindi siya pumapayag ng mali niya. Tinanong ko siya kung ilang taong ka dito nakatira o kailan ka nakatira. Which is sabi niya cycling lang. Ibig sabihin ng cycling lang, kabago-bago lang niyang katitira dito. Kabago-bago lang nakikipag-away na sa mga Hapon. Grabe. Hindi ko kinakampihan ng Sino nga? Hapon.
Sabi niya, Pilipina ka, dapat hindi ka gamit, plastic ako. Mga plastic daw ako. Kasi nga, hindi ko talaga siya kinampihan sa ginawa niya. Kasi, nagmumumura siya, minumura niya yung hapon na 81 years old sa ginagawa niyang mali. Itong mga gatong klaseng Pinay, isang toxic din dito yan eh. Toxic yung mga yung ganyang klaseng Pinay na nagpapakita ng mga maling mga pananalita. Dapat, pag alam mo nahuli ka na ng on the act, mag-sorry ka lang, wala namang mawawala, hindi ka bawasan sa kaluluwa mo yan. Nga. Shout out sa'yo, lovely na kapitbahay ko dito. At saka wag mo kong sasabihin ng plastic kasi hindi kita kilala. Sa tagal ko na dito, wala akong involved about pagdating sa ganyan. Lahat dito kakilala ko. Ngayon, humingi ng tulong yung dalawang hapon na yan, isang lalaki at isang babae. Kasi nga hindi ka tumatanggap. Hindi ka tumatanggap ng mga pagkakamali mo. Pinaparating sinasabi mo pa na to ba nagsasoji so, atarimay ko to yan. Atarimay ko to yan. Kahit ako naglilinis dito, mas matagal ako sa'yo, hindi ako nagre-reklamo. Kasi alam mo katwiran ko, pakikisama yan. Nandito tayo sa balwarte ng bansang Hapon at hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Kung ano yung rule nila, sundin natin. Hindi naman yun nakakasama, di ba? Para din sa atin yun, sa kalinisan yun. Oo, alam ko, mga Pilipina, hindi talaga balahuray o may kalinisan yan. Pero yung pananalita mo, wala sa lugar. Wala sa hulog. Ano? Wala ka talaga sa hulog. Tapos, pagmamalaki mo na alam mo yan kasi nagkakaigo ka, o which is na nagkakaigo ka, may nakalagay naman pala doon na nakasulat doon, bakit hindi mo binasa? O, di ba? Kasi akala ko pagka caregiver ka o kaigo na tinatawag, nakakabasa ka ng mga sulat ng Hapon. Tama, mali. Tapos sasabihin mo, plastic ako. Hindi nga kita nakikilala. Hindi nga kita nakabanding. Saan ako bandang naging plastic? Masama ba tanggapin yung katotohanan na sinasabi ko? Tapos sasabihin mo naka-video ko, hindi ako natakot sa video sa'yo. Babweltahan kita. Busy lang ako kahapon kaya hindi ako nakapag-video. Tapos, ugaling mo pa talaga makapag-away pala, no? Kahit pala nag-viral ka rin pala sa TikTok dati. Kasi, alam mo, ito ha, sa'yo na nang galing na matagal ka nang naninirahan dito sa Hiratsuka dito sa Japan, ha? Alam mo yan? Nag-viral ka na pala dati sa TikTok, ano? Kasi, nagbibideo ka. Which is, alam mo, bawal na bawal sa loob ng tren yan. Nahuli ka na ngayon ng mga Haponesa, alam mo mga Hapon dito, bawal at talagang pag hindi naka-manner mode ang mga cellphone dito sa loob ng tren, talagang bawal yan. Tapos ang away ka din, talaga ba? Pwedeng maging matapang, pero lagay mo sa lugar. Pero pag alam mong mali, at maling-mali ka na, huwag mong gawing tama ang mali. Hindi ka perfecto, girl! Hindi ka perfecto. Huwag mo akong takutin, dahil hindi ako pasindak sa'yo. Totoo lang. Sasabihan mo ako ng ganon. Sana, didepensa pa sana kita na, ganto kasi, ano ka sa, sasabihin ko pa naman sana sa'yo na, kasi baguhan ka, pagpasensya mo, nilalaylo ko yung mga sinasabi ko sa'yo, ha? Nakita mo kalmado pa ako kahapon yun. Hindi kita inaaway. Pero ikaw ang galit na galit. Galit na galit ka din sa matanda, 81 years old. Tsaka yung kaharap mo, hindi ka pinatulan ng Haponesa, ha? Tsaka yakuza yun, ha? Dating yakuza yun. Sinungaling nga. Pinatulan, di ba? Hindi naman siya sinisigawan. Hindi ka tumatanggap ng pagkakamali. Tapos ang sinasabi sa'yo na, sa susunod, ganun na nga daw ang gawin mo. Yung pagtapon ng basura, huwag mong iangat yung net simulan mo sa taas kasi yun talaga dati pa namin ginagawa. Wala ka pa. Baguhan ka lang dito. Ano gusto mo? Ha? Yung mga taong matatagal na dito ang mag-a-adjust sa'yo. Mura ka ng mura kung ano naman masasamang pananalita ang mga sinasabi mo. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya. Kahit sugudin mo ako sa bahay ko, huwag kang magkakamali, kakantihin mo ko. Hindi kita uurungan. Hindi kita uurungan. Kapitbahay pa yan. Pangina, Partida. magsasalita ka ng mga masasakit ng mga tao dito. Humingi lang na sa akin yung dalawang tao para maunawaan mo. Pero hindi ka talaga tumatanggap ng unawa. Ano ka? Kami mag-a-adjust sa'yo dito. At saka sinasabi mo, nililinis mo yung mga hagdanan. Dapat lang yun kasi alam mong bakit. Wala ka pa dito, ginagawa ko yan.
magreklamo. Kasi masarap maglinis. Masarap maglinis. Masarap makisama. 16 years ako dito, naninirahan. Wala ako about sa basura sa ganyan. Tapos sasabihin mo na nagkakaigo ka at matagal ka na dito. Hindi yun ang pinupunto. Alam mo, di ba? Ayaw mo kasi sumanggap ng pagkakamali. Ang pinupunto doon yung ginawa mo. So, sinasabi ko ngayon dun sa hapon, baka hindi kasi nila alam, ganyan kasi baguhan nga. Pero hindi. Talaga naman. Ang gusto mo talaga. Para kang gusto mo may away, may war. Hindi dapat ganun, girl. Pagka tayo baguhan lang, una nakakatira lang natin dito, makikisama tayo. Hindi yung para tayong laging lalaban ng gera. Hindi ganun. Pwedeng maging matapang, pero ilalagay sa lugar. Pero pag alam natin mali tayo sa sarili natin, humingi tayong dispensa. Kasi hindi ka marunong tatanggap pag kamali, ha? Hayop lang yun, dumangan yun. Hayop lang ang dating mo. Ganun yun. Sugod-sugod ka? Tapos ang bunganga mo, buong danchi. Abot nga sa dulo. Ganun ang bunganga mo. Abot hanggang kabilang bakod ng mga kapitbahay namin. Pati mga bahay-bahay sa kabilang kalye, alam na alam. Huwag mo akong hamulin. Kahiya. Hindi porke hindi kita pinatulang kahapon, which is nangangahulugan na duwag ako sa'yo. Hindi kita pinatulan dahil wala ka sa hulog. Ang mga sagot mo, wala sa hulog. Wala ka sa hulog eh. Pero huwag mo akong kakantiin. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita kakantiin, pero sinasabi ko sa'yo, pag hindi mo binago yung pag-uugali mo dito, mapapalayas ka kahit may pambayad ka. May pambayad ka? Papalayas ka. Ako ang sabi sa'yo. Tayo nandito para makisama sa mga Hapon. Kung ano yung sinasabi nila at yung rule nila, napakasimple lang naman sundin yun eh. Hindi kawalan. Yung sa ginagawa mo, parang sa edad mong yan, hindi ka nahihiya. Nag-iskandaloso ka sa labas. Wag mo rin akong inuunahan na kita. Kung matapang ka, hindi ko sinasabing matapang ako. Magkakabulagaan talaga tayo. Hindi kita aatrasan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nakikipag-away. Pero yung sinasabi mo sa akin, pamamahiya mo, sa harap ng kaibigan mo, sa cellphone na binibidyo mo, mali ka dun. Mali. Nandito tayo hindi tayo para makapag-away. Nanirahan tayo dito para makisama. Yun. Kahit sino mga Hapon, sabi ko sa'yo, lumaglaylo ka, di ba? Hayaan mo na. Kasi tayo mapupulaan mo nga. Ano sagot mo? Hindi be, Pilipina ka. Ganyan. Dapat hindi mo kinakampihan yan. Mga Japanese na yan, mga Hapon na yan, hindi ko niya kinakampihan. Ano, patriotism? Bakit kita kakampihan? Naghahanap ng kampihan? Ang bunganga mo talaga naman, narinig ka sa loob ko ng bahay, rinig ko. Wala ka sa malumanong magsalita. Sana ang ginawa mo, ganitong pananalita. Sumimasen. Gomenasai desu ne. Koko wa atashi hajimete sunderun desu kara. Kondo kiyotsukimasu. Di tapos. Diba? Tapos ang usapan yan. Kasi marunong naman tumanggap ng mga Hapon eh. Pag nalaman nila, ganun pala. Magsasorry yan sa'yo. Ako nagsasabi sa'yo. Hindi naman yan para lumaban pa siya. Pag nagsorry ka naman sa kanila. Pero kasi ang pag-uugali mo, akala mo feeling mo, binuli ka na. Hindi ka binuli ng tao. Hindi ka binubuli. Yung itsura mo yan, ang bunganga mo. Matapang ka pa sa kanila. Balwarte nila to. Ang masakit pa dito mga ka-plastic, nagsinungaling pa siya sa statement niya na pinagkakaisahan mo daw siya. At the same time, nagpanimula daw ng paninigaw ay daw yung matanda. At ang higit sa lahat, pinagbintangan pa niya yung matanda na pinagtitripan ng kanyang basura na tinatago daw sa bahay nila. So paano mo niya mapapatunayan yan? Nako, gumagawa siya ng malaking problema niya sa buhay niya. Ngayon, kung sinasabi niya na okay lang na ma-deport siya, so be it. Yan ang sabi niya. Walang problema daw. Pero ang problema dito is, binibigyan mo ng kaihiyan yung kapwa mo Pilipino
na baka isipin ng mga tao dyan sa Japan na ganito pala mga ugali ng iba sa kanila. Yung pagiging balahuran nila sa Pilipinas, dinadala dito at ina-apply nila. Di ba nakakahiya yun? Minsan na nga lang tayo maging mabuting tao sa kapwa, hindi pa natin ginamit sa Japan. Na kung tutusin, napakaganda ng pamumuhay dyan. Gusto mo pang bumalik dito sa impyerno na Pilipinas na kinahihiya ko rin? Dahil sa bulok na sistema ng gobyerno at wala ng pag-asang umasenso? Dahil ang sarap nga naman magnakaw ng mali-malitang pera? Yan ba ang gusto mong pamumuhay dito sa Pilipinas, mga kaplastik? Na para bagang walang gobyerno dito sa Pilipinas? Dahil makakakita ka ng iba't ibang klaseng krimen, iba't ibang klaseng toxic behavior. Pagdating sa pagtapon ng basura, parang kung saan na lang abutin. Tapos sa ani ng mga aso, sisirain para kainin yung diaper na tinapon nila sa kalsada. Yan ba ang gusto mong kultura na dadalhin mo sa Japan? Di ba? Di na nga natin ramdam na may gobyerno sa Pilipinas, tapos dyan na may gobyerno na matino. Dadalhin mo yung pagiging tarantado mong nilalang dito sa Pilipinas? Dadalhin mo sa Japan? Nakakahiya ka? Kahit siguro yung mga kamag-anak mo, mahirap kang ipagtanggol at ipagmalaki. Di ba? Warte nila. Tapos ganyan ang pag-uugali mo, pinakikita mo. Tapos sasabihin mo yung kata mo kasi masakit. Kangke na nga eh. Alam mo kung bakit? Putang ina. Plastic lang yun, tinatapon natin dyan kagagaang nung araw na yun. Plastic bottle lang at saka mga plastic na mga pura. Tapos sasabihin mo, wakay kasi ko, kaya ko, ganun. Tapos sasabihin mo, Masakit daw balikat mo. kaya mo makapag-away dun sa matanda eh. Niloloko mo Diba? ba sarili mo? Hindi, wag ako. Girl, wag ako. Mali yung ginagawa mo. Kaya umayos ka. Ako, maayos ako sa mga sinasabi ko ngayon dito. Alam ko ang mga sinasabi ko. Pagka hindi ka umayos, mapapalayas ka talaga dito sa lugar na to. Ako siya magbait ka. Kasi ako dito, kahit na alam ko sa sarili, ako maldita din ako. In short, maldita din talaga ako. Hindi ako nagpapaape. Sa mga kagaya mo, hindi ako papaape. Hindi kita kakantihin. Huwag mo akong kakantihin. Hindi rin kita kakantihin. Kaya lang yung pinahiya mo ako kahapon? Ano kala mo? Accepted sa akin yon? Hindi. Hindi accepted sa akin yun. Pinapahiya mo ako? Tutulungan kita kasi bilang Pinay. Pero pag mali tayo, tanggapin natin. Dapat nga magpasalamat tayo pag meron tayong tao nagsasabi sa atin ng totoo eh. Kasi yung mali natin, mariremedyohan natin, ay ganun na pala yung ginagawa ko, mali na pala. Dapat pasensya, ganun. Eh di nagkasundo pa sana tayo, no? Pero sa lahat tahimik tong lugar na to. Ikaw lang ang maingay. Nagbubunga nga kakahapon dito. Walang magulo dito sa lugar na to. Wala. Walang magulo. Siya yung virus. Ka, wala akong pakialam. Wala akong pake. Pumatapang ka, wala akong pake. Pero wag mo akong hahamunin. Hindi kita urungan. Sinasabi ko lang sa'yo. Kasi ang nakakainis, alam mo kung bakit? Ibang mga Pinay dito, hindi ganyan. Hindi kagaya mo. Kasi nakakasira ka ng image. Alam mo yun? Nakakasira ka ng image ng ibang mga Pinay na naninirahan dito. Pag tayo napagsabihan ng ganon, at hindi naman talaga natin sinasadya, humingi tayo ng guminasay. Kasi putso yun, tao ka eh. Tao ka. Hindi ka perpekto. Yun. Ganyan naman ang mga Hapon. Hindi ko sila kinakampihan kasi hindi may mga Hapon naman din na sablay. Pero nakadepende. Yung tao na nakita ko sa nakita mo naman hindi naman ganyan namang pananta sa pero ikaw talaga galit ka. Kasi sabi mong hindi ko naman kinalat, aayusin ko naman yan. That's not the point. Yung punto doon, hindi mo nga sa susunod, hindi mo pwedeng angatin yun.
sa susunod na tapon mong basura. Pero ano sinabi mo? Konoron, mamuranay. At si mamuranay, gagawin ko, gusto kong gawin. Aba, naghahamon ka. No, parang gusto mo ng gulo. Kasi ang ingay ng bunganga mo kahit na kampante na yung sinasabi ko. Kaya mo tinalikuran kita kahapon, di ba? Busy akong tao pero hindi ako mahilig sa ganito. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ako papayag. Gaganyanin mo ako. Huwag ka magkamali. Hindi kita urungan. Sa totoo lang, hindi kita urungan. Huwag mo akong kakantiin. Hindi kita kakantiin, pero huwag mo akong susubukan. Lovely. Magkapit bahay tayo ngayon. Huwag mo akong subukan. Hindi ako nakikipag-away. Pero yung sinabi mong plastic ako, na para akala mo, nakilala mo ako na matagal. Wala akong plastic na tinatago. Ugali ko to, at hindi ko to babaguhin. Marunong ako sumunod sa mga patakaran ng Hapon. Alam ko yan. Kaya dapat tayo, pag tumatanda tayo, ganito yan pag tumatanda, hindi dapat tayo tumatandang paurong. Ganun yun. Kasi nakakaskandalusa Pilipina, nag-aaway, ganun, di ba? Nakakahiya. Kaya tinalikuran kita kahapon. Di ba? Nirereklamo ka. Ang aga mong nirereklamo ka. Di ba? Kasi bunganga mo. Shout out sa'yo. Dapat pagbaguhan tayo. Baguhan ako dito. Hindi ako ganyan. At saka kahit wala asawa ko, kahit galing akong trabaho, pagtoban ko, takbo ko, hugas ako dyan, basurahan. Linis ako. Bunot ako ng mga damo. Yun ang totoo. Hindi man dapat sabihin niya na wala kayo nasasabi sa akin. Ganun, putang ina ka, bago-bago mo lang din dito. Bago ka lang. Dapat lang yun. Tapat mo, linis mo. Ngayon, kung may kimuchi ka, linisin pa rin ibang bakod ng iba. Eh di arigatay, di ba? Yung iba. Sa akin, walang din problema sa ganyan Basta linis ang pag-uusapan, okay ako. Linis, sige, linis. Para walang gulo. Yun. Eh ikaw, ang tapang-tapang mo kahapon. Matapang ka na wala sa lugar. Anong ginawa mo? Huwag ka magkamali, susugudin mo talaga ako. Wag na wag. Hindi kita urungan. Kilala ko na. Nalaman ko yung pagkatao mo. Dapat nga magpasalamat ka pagka meron kang kapwa Pinay na nagsasabi sa'yo ng totoo. Yun ang totoo. Yun ang hindi plastic. Kasi straight to the point niya nasasabi sa'yo yung mali mo. Mark my. Ayun. Aside from that, meron pala siyang violation dati sa TikTok account niya mismo. Pinost pa niya. Lovely ang pangalan niya. Na kung saan ay bawal kasi sa trend na gumamit ng cellphone o nagbibideo ka doon. Kasi nga protocol din sa batas ng Japan na habang bumabiyahe sa tren ay bawal gumamit ng mga cellphone o bumidyo o mag-filming doon. Pero ginamit pa rin niya yung kakupalan taglay niya na ginagawa niya sa Pilipinas. Na porket sa LRT, pwede ka magkakakanta ron, pwede ka mag-cellphone, pwede ka bla bla bla. Dinala rin niya doon sa Japan. So hindi lang pala unang beses ito nangyari sa kanya. So pangalawa na po ito. At baka halimbawa na lang na mapansin siya ng otoridad sa Japan at napansin ng mga kalokohang ginagawa niya. At lalong-lalo na yan na ipinopost pa niya sa social media. Tsaka hindi ako sure na baka bawal din sa Japan na mag-vlog. Kasi wala namang vlogger atang nagbablog na OFW sa ibang bansa Kasi meron kasing ordinansa sa ibang bansa na bawal ka mag-vlog. O ipipilm mo yung mga ginagawa mo o mga buhay-buhay mo sa ibang bansa. Kasi nga, labag sa batas yun. Parang meron silang mga policy about dyan.
So sa kanya parang ugali niya sa Pilipinas, yung mga dinadala niya sa squatter area ay dinadala niya sa Japan. Na kung tutusin, napakaswerte niya dahil siya ay nakapag-abroad sa mga bansa na nahihirapan din maghanap ng trabaho. Tapos siya, sasayangin niya yung opportunity na dapat nakikisama na lang siya sa mga policy ng Japan. O maging ang munisipyo ng mismo dyan sa Japan, hindi rin siya kinatigan dahil malinaw naman na mali rin ang ginawa niya at nagsinungaling pa siya, siniraan pa niya yung kapwa Pilipina, hindi yung kapitbahay niya. Na ang totoo naman pala talaga na hindi pala siya matagal dyan. Baguhan lang siya sa lugar. So ang moral dito, ang moral lesson sa ating mga topic for today's video, na sana kung ikaw ay isang toxic na tao dito sa Pilipinas, ay wag mo nang dadalhin pa yung mga ugaling ginagawa mong katoksikan sa Japan. Higit sa lahat, iba ang ugali ng mga tao doon. Iba ang kultura, iba ang lahat ng mga kalakaran, iba rin ang batas doon. Napakaswerte mo nga dahil yung pinuntahan mong bansa ay napakadisiplina at may gobyerno talaga. Di kagaya dito sa Pilipinas na mga gobyerno dito ay parang hindi mo ramdam. Dahil putang ina kahit saan ka magpunta, punong-puno ng kaanomalyahan. Sa kalsada, sa munisipyo, sa kongreso, sa senado, at sa Malacanang. Harap-harapan tayong tinatarantado mapa-government o private sector. Harap-harapan tayong ninanakawan ng mga taong yan. At harap-harapan din tayong ginagago sa mga pangakong hindi naman natutupad, mga kaplastik. Dahil ang sarap magnakaw sa Pilipinas walang nahuhuli. Magpahanggang ngayon wala pa ring nananagot sa multi-trillionaire na pagnanakaw nila ng budget sa bansa natin. Samantala sa Japan, napakapayapa, napakaganda ng disiplina, napakaganda ng palisiya, lahat ng tao hindi toxic. Pero ikaw na virus, na dinala mo yung virus sa Pilipinas, naman napakawalang kwentang bansang Pilipinas, dinala mo pa dyan sa Japan. Ugali mong yan. So nakakahiya ka. Ako na napapanood ko yung video yan, ako na nahihiya Para bagang may pinaglalabang ka sa buhay na hindi namin alam. Na ikaw lang ang nakakaalam ng ipinaglalaban mo. Sana naman sa mga OFW na pinalad na magkaroon ng opportunity sa ibang bansa na manirahan o magtrabaho, ay huwag nyo namang bababuyin yung bansa nila kung ano man yung ginagawa mong katarantaduan dito sa Pilipinas. Huwag kang tolongges at huwag mong dadali ng ugali ng mga Marcos. Huwag mong dadali ng ugali ng mga politikong demonyo na hindi natin ramdam na may gobyerno sa Pilipinas dahil napaka-bullshit nila. Yung mga pag-uugaling yan, huwag mong dadalhin niya sa ibang bansa. Sa mga OFW na aspiring o sa mga magbabalak na mag-ibang bansa, pakiusap lang. Kung demonyo ka dito sa Pilipinas, tanggalin mo yan. Iwan mo yan kademonyoan mo, ibaon mo sa lupa, and then yung ugali mong tama, ang pairalin mo. Dahil sino ang magiging kawawa? Ikaw rin. Paano kung matsamba mong bansa na pinabrodan mo uso ang bitay doon, uso ang, di ba? Kawawa ka talaga 100%. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.
mga kaplastik.